Okay guys, welcome po sa inyo. Tayo nandito sa next book nating study. No? Nakakatuwa lang na ganun mo, unti na lang, mayari na natin to New Testament. Nandito tayo sa 2 Timothy. Okay. So, ano bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Same. Gera, mataas ang gas. Oh, sure. Mataas yung gas kahit na may supply pa naman tayo until 2 months. And Talagang kapag yun ang nagagalaw, talagang magagalaw lahat, no? and merong watch dun sa price, pero malalaman mo na may mga ibang mga gasolinahan na abusado na kasi kakapag-gasolina lang namin sa isang gasolinahan 80 pesos ata o 80 something, 81, 82. Oh. Dun sa range, parang ang sinasabi lang hanggang 70 something. Ay, yung iba parang naanamantala. Naanamantala talaga. Okay? At saka may 2 months pa na reserve. So, kumbaga, yung iba sasabi out of stock. Pero, ang totoo nun, nihintay lang nila na mas tumaas pa tsaka nila ilalabas. So, kumbaga, maraming mga tao and company na ang motivation nila is greed. Greed naman kasi talaga. Biruin mo, merong price watch na hanggang Masyadong 60 or magulang. 70 tapos yung ibebenta mo 80 para ka namang napakagahaman mo naman na doon. Yun. Magulang ka masyado, no? Pero siguro ang mainam nating matutunan ngayon is yung mga alternative sources ng energy, di May ba? ano na ngayon. Actually, may pa-seminar kasi ako sa 2 days, Thursday, Friday. Okay. Ang problema, meron daw yung mga participants kasi doon ay karamihan is from the LGU. Okay, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa munisipyo, mga bayan, ayan, diyan sa mga LGU na yan. Okay. Di ba nagpatupad na ng 4 na araw na lang? Ganun, parang... Pero hindi kami kasali doon. Oo nga. So parang ano din niya, parang tinatanong na, pati ba yung Friday kasama, sir? Sa mga ano. Naisip-isip ko naman, seminar yun eh. Hindi naman yan work na na normal eh. So siguro, sa aking palagay, di ko kung tama ako, siguro hindi applicable dun yung 4 days. Dahil seminar naman yun. Yung dapat nga applicable Saka nakaset na yun. Para kahit yung sa amin, yung mas sa amin dapat applicable, kunwari, maraming estudyante pumapasok, maraming namamasahero, pero hindi kami kasama naman doon sa 4 days. Ayun. Gumagamit din ng mga rooms, ilaw, kuryente, facilities yung mga estudyante, teacher. Ano kayang basis nun? Kung sino lang yung pwedeng avail. Ang masasabi ko lang is siguro kulang pa yung pag-aaral. Yeah, actually. Na sana kinonsider din yung ibang factor. Pero sa akin naman, dahil magbabakasyon naman na doesn't matter naman. Saka ako parang hindi ako nung nalaman kong 4 days, hindi man ako, yes, 4 days. Parang hindi naman ako ganon. Parang sa tingin ko kahit 4 days, baka pumasok pa din ako yung pang-5 eh. May ganon eh. Pagpapasok ka na, mas tipid dahil ginagamit mo yung kuryente na opisina. Hindi daw pwede hindi buksan yung ilaw. Nakatipid ka rin sa bahay nyo, di ba? Yun. Ano pa ba? Gera. Nung kaninang nagla-lunch kami, sinabi ko yun eh. Doon si Che, kanina nagla-lunch kami, dinali pagkain, doon na rin nag-lunch. Para kasing napag-uusapan yung gera. Kasi sabi nila, sana huminto na, no? Sana huminto. Sabi ko, ma'am, hihinto ka ako yan. Sabi ko, gusto kong magbiro. Hihinto ka ako yan. Kasi meron darating ka ako na tao na magpapahinto ng lahat ng gera na yan. Sabi ko ganyan. Tapos siya syempre gusto niya kapayapaan. Nung pala siya antichrist. Actually, hala, totoo ba? Hindi, actually, iniisip ko na yan. Iniisip ko na yan yung mga nangyayari na yan na pwedeng possible. mangyari, pwedeng hindi. Di ba? Pero possible nga.
Kasi eto na yun wars, rumors of wars. Tapos medyo marami nang bansa yung involved. So, iniisip ko na yan. Possible. Ano kayo Pinas, wala tayong pang-intercept. Niloloko nga nila yung Air Force daw natin yung mga aswang manananggal. Kila Ate Julie, di ba? Doon sila, di ba? Maganda kasi yung nila, yung interceptor nila. Oo. Lupit, Oo. So, kumbaga is halos wala kang nakalusot Galing. No? So, kumbaga, ang technology nila, Technology. Pero kunwari, yung bansa natin, magpakumbaba na lang. Kasi, resiliency. Hindi kasi, wala. Niloloko nga nila, yung Air Force at aswang mananang Sigbin. Sigbin. Tekbalang, kapre, kaloloko. Si Tanggol. Yung mga Pilipino talaga, kaloko. Titiktokan daw, titiktokan. Titiktokan. So, kumbaga, ang point is, ala tayong ganong technology. Kailangan magkaroon tayo ng realization kung ano ba talaga ang Pinas. We should not stand tall na kung hindi naman tayo ganong katangkad. Ang problema kasi is, hindi lang naman yung kaaway sa labas ng Pilipinas ang problem Ang kaaway natin mismo, yung kapwa Pilipino natin in terms of yung nangungurakot. Parang General Luna yan Di ba sinabi ni General Luna yan? Kasi, kunwari, nangungurakot. O yung pa. Kaya mainam sana, kunwari, yung pamilya ng halimbawa, ng Department of Health, dito nagpapagamot kapag may sakit. Sa Pinas, sa public. Or sa ng LTO. Tapos walang special treatment. Kung pumila ka talaga. Sa public transportation, nagko-commute sila. O kapag naman sa pag-aaral, o yung sa DepEd, blah, 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 wag sa private. Dito sila mismo sa public school. Makita mo yung kung paano yung classroom. Para makita nila yung problema mismo. Kaya nawawalan ng simpatye. Minsan kasi, just because hindi nangyayari sa kanila, it is as if na feeling nila hindi nag-e-exist yung ganong problem. Or, dahil hindi ako directly affected dun sa problem na yan. Wala lang. I can consider the problem. Pero hindi ko siya bibigyan na-realize yung bigat, kumbaga, hindi ko siya bibigyan ng masyadong bigat or ng sense of urgency. Kasi nga, hindi ako directly affected. Hindi ko sinasabing lahat ganon, pero prevalent na ganon. For example nga, sa DPWH, may mga flood control na mga corruption na ganyan-ganyan. Ikaw, iisipin mo na indirectly maraming mamamatay kapag bumaha. Di ba? Oo, madaming... Pero hindi mo iniisip yun. Yung para bang, so para bang indirect, pinatay mo na rin yung mga mamamatay in the future dahil sa baha. So kumbaga, hindi mahirap yung Pilipinas. Mayaman yung Pilipinas. Okay? Madami lang talagang butas yung timba. Oo. Tsaka isipin mo ilang mga empleyado ng gobyerno yung pinapasahod ng tax. Nakalimutan ko yun Meron isang reel na napanood. Sinasabi niya, ito yung pinagkukuhanan ng mga tax. Tapos, ito yung pinaggagamitan ng mga tax. And majority nga sa pinaggagamitan ng tax, yung sa education system, yung sa public works and highways, at saka yung pagpapasweldo sa mga empleyado ng gobyerno. Wala tayo sa militar. Meron, syempre. Meron pa rin, pero hindi ganun ka-priority, Malaki din, pero ang point ko lang is kung nagagamit ng tama yung mga ganong pera at hindi nangongorap, mas magagampanan sana yung mga targeted na program ng daming gobyerno. Tapon daming tumatapon. Nasa bulsa. Ayun lang. So, kumbaga, given na yan Unless na radically na may makulong, may mabitay, o masabihin natin na may masampulan. Hindi kasi matatakot yan. Pansin mo nung time ng Dragon War, I am not saying na justified lahat ng killing nun. Kasi may mga violation daw in human rights. Pero pansin mo na may nasampulan. Diba? Ano nangyari? Hanggang sa kusa na lang sumuko yung... dami sumuko yung iba. Hindi ko sinasabi na perfect yung war. Hindi ko sinasabi na lahat nun namatay is addict or sabihin nating pusher. Kumbaga, wala siyang casualty feedback. At hindi ko rin dinidiscount kung meron mga inosente na nadamay. Hindi ko inaalis yun. Pero ang pinapoint out ko dito,
pansinin mo nung merong nasampulan, nagkaroon ng fear yung mga tao. Tumatak. May deterrence. Oo. Tapos nagkaroon din ng confidence yung mga tao na, sige, pagpatuloy nyo lang yung ganyan. May confidence sila na may justice dito sa Pilipinas. So, sabi ayaw natin, tumigil sige. Oo. Kaya, merong Parang magulang execution. Ayaw tumigil Oo. Yun. So, kumbaga, hindi pa. Unless may pangil ang batas. Oo. Dito lang sa kabanatuan, pagbabago, progreso, pero karamihan, wala naman disiplina. Tricycle, Pagtawid lang. tawid, basura. Biruin mo, no? Nakastop pa. Hindi lang sa... One way. Hindi lang sa sasakyan, even tao. Nakastop pa, pedestrian, hindi marunong maghintay, tatawid na. Pag nabangga, Oo. kakatok sa Sa puso mga natin, ginatoang tas hingi ng Gcash. So, wala ding disiplina kasi yung ibang tao. Malayo pa, no? Yung kung gusto nating madisiplina tayong Pilipinas. Wag na muna natin problemahin yung mga problema ng ibang ng mga first world country. Ito muna. So maganda yan kasi yung last na book natin, yung nagtapos siya about sa greed. Kung saan ito nga yung the root of all kinds of evil. Is love of money. Yung sinabi naman dun sa dulo is yung flee dun sa greed. Yes. Godliness with contentment. It's a great gain. If sinamahan nga ng contentment yung godliness. Kasi may mga tao talaga na syempre yun yung nag-uudyok sa kanila para umalis na sa faith, di ba? Hindi maniwala sa Diyos. Yes. Yun ang i-chase. Ecclesiastes, di ba? Yun ang nangyari. So dito naman sa 2 Timothy, ano naman kaya ang sinabi dito? Si Paul pa rin to. Si Paul. Nusulatan niya si Timothy. Bakit may pangalawang letter? Okay. Simulan na natin. Sige. Sa verse 1. 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Oy, eternity to So, common naman yung salutation or introduction or umpisa ni Paul dito na pinapakilala niya yung sarili niya as an apostle ni Christ by the will of God. So, ibig sabihin, na-discuss natin ito nakaraan, hindi siya ang tumawag sa kanyang sarili, hindi niya napagtripan o hindi siya nagising one day, makapag-apostle nga. Hindi. Kumbaga, naging apostle siya dahil may pagkakatawag siya ni God. Isip lang. Di ba? Hindi siya ganun. Merong naglagay sa heart niya at merong talagang tumawag sa kanya. Hindi naman siya naging natawag na apostle agad Di ba? Though nabulag siya, nagkaroon siya ng Damascus, road to Damascus experience. Tapos meron pang prophet na pinag-pray over siya. Ananias ba yan? Tapos, pinuntahan pa niya yung mga, yung mga... Dati niyang pinersecute. yung mga yung mga Christians. original na disciples ni Jesus. Para ma-confirm kung yung na-receive ba niya is yun talaga yung gospel. Binabanggit yun sa Galatians So, bakit kailangan banggitin ni Paul na siya is apostle? Lalong-lalo na dahil si Paul is nag-share sa mga Gentiles. Kailangan niya i-assert yun na tinawag siya ni God. Kasi normally sa pag-share ng gospel, ang una kasing shinera ng mga gospel yung mga Jews First to the Jews diba? Kaya kailangan i-assert ni Paul na tinawag siya ni God, though hindi siya yung kasama sa main na 12. Pero even yung mga Gentiles ay kinol ni God unto repentance and salvation. So ngayon, may pinaka-unique na part lang dito. Sinabi na, according to the promise of life which is in Christ Jesus. So, itong term na according to the promise of life which is in Christ Jesus, medyo unique to sa salutations niya. So, sa ibang mga salutation niya, wala ito. Probably daw kasi ito yung time na si Paul is nakulong uli. Nakulong uli. Pag binasa mo kasi yung dulo ng Book of Acts, para bang nakakulong siya pero meron siyang sense of liberty, malaya siya mag-share, tumanggap ng mga tao na sa kulungan na makikipag-share niya. And naniniwala yung mga scholars na after no, nagkaroon siya ng few years na malaya siya. Parol, karon. Until na-aresto at nakulong siya.
Ngayon, yung pinagkakulungan niya, kung napanood mo yung movie na Apostle Paul, Dungeon. yung parang may hukay lang na sa lupa, tapos malalim yun. Dungeon siya. Oo, tapos may maliit na butas sa taas. Susuotan lang ng pagkain yun. Parang Bartolina din. Tapos hindi naman siya sementado eh. Para siyang uka sa cave lang eh. Kaya nga pag winter, Malamig. sobrang lamig kasi wala namang insulator eh. So, ano yung point? Ang point nun is, most probably, kaya sinasabi to ni Paul, nakulong siya uli. Ayun. Pero despite na nakulong siya uli, yung kanyang confidence kay God is hindi siya nagbabago or hindi siya nag-waver. Okay, next. 2-5. Kay Timoteo na minamahal kong anak. Okay. Sumaiyo nawa ang kagandahang loob, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naaalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Okay, so si Timothy kaya niya tinawag na beloved son, spiritual son. Hindi naman niya biological son. So kumbaga parang siya yung nag-disciple or nag-share sa kanya. Siya yung tumulong para ma-establish yung faith niya kay Christ. Ngayon, sinasabi dito na grace, mercy, and peace from God. Bakit ang dami? Grace, mercy, and peace. Normally, kapag ang pinagpe-pray ni Paul is yung ibang church or member ng church or common member ng church, ang binabanggit niya, grace and peace. Bakit sinabi yung mercy? Kasi sa mga pastor and minister, kinakailangan nila ng double na mercy. Kasi si Spurgeon na nga nagsabi, kung hindi dahil sa mercy ni God, baka greater of a sinner pa ang isang minister o pastor kung wala yung grace ni God sa kanila. Kaya, grace, mercy, and peace yung hinihingi at ibinibigay. Hinihingi ng minister kay God at pinagpe-pray at ibinibigay ni God sa mga ministers. So, sabi dito, without ceasing, I remember you in my prayer. So, sabi, day and night, so nananalangin si San Pablo. So, ibig sabihin, mahalaga. Okay? Ang panalangin, and at the same time, mahalaga na tuwing sumasagi sa isip natin yung taong pinakamainam na gawin natin sa kanila is to pray for them. Sabi rin mo, mag-isa ka na nga lang doon, di ka pa mag-pray, di ba? Yeah. At saka isipin mo, maganda itong practice ni Paul na kung di ka nagpipreach, nagpe-pray ka. Ayun. Minsan kasi, hindi na nga nagpe-preach, di pa nagpe-pray. Hindi, meron kasi magaling talaga mag-preach eh. No? Yung talaga strength na lang magsalita. May term pa kasi Brian dyan para bida-bida. Hindi siya intellectual lang kasi dapat. Skill kasi yan eh. It should go down sa ating puso at saka sa ating buhay. Kaya merong quote na ang pagitan ng langit at saka ng impyerno ay 18 pulgada, 18 inches. Kasi yun daw yung layo ng utak at saka ng puso. May mga tao na nag-grow lang sila ng knowledge. Nag-grow lang sila ng knowledge pero hindi sila nag-grow in obedience and wisdom. Mga karamihan sa Pharisees. Di ba dyan tayo winarningan? Yung ever learning but never coming to the knowledge of the truth. So, sabihin, tumatalino ka lang in terms of trivia or in terms of sabihin natin na surface level theology, kahit theology. Yeah. Pero hindi ka talaga natatransform. Kung patalinuhan lang, si Satan nung... Oo naman. Ilang taon. Kino-quote pa nga niya yung verse. Di ba? Ngayon, sabi dito, mindful of your tears. Siguro naaralan ni Paul dito yung bago siya mahuli. Kasi si Timothy,
parang naging disciple niya nung ikalawang missionary na journey niya, trip. Okay? Missionary trip. Ngayon sabi dito, It's not a trip. okay, it's mission. Ayun. Sabi dito, filled with joy when I call to remembrance the genuine faith that is in you. So, masaya si Paul. Bakit? Kasi naalala niya na may mga tao na katulad ni Timothy na genuine yung kanilang pagsaserve at saka yung compassion sa mga tao na ilid sila kay Christ. And to tell you, maganda naman yung foundation ni Timothy kasi yung lola ni Timothy is a Christian. Tsaka yung nanay niya. Kumbaga maganda na napalaki siya. Yes. Yung father niya is a Greek, so hindi siya believer or hindi siya Christian. Pero probably, at first, ako niniwala din ako dun eh. Siguro at first. Oo, baka Kasi ang may authority kasi sa loob ng family is tatay eh. So sa tingin ko at first, maaaring hindi talaga. Pero though hindi naman siya directly binanggit sa Bible, tingin mo lang. niniwala ako, dumating din yung time na evangelize yung tatay ni Timothy. Oo. Pero ang point lang dito, ang pinaka-highlight nito, napakahalaga na yung family mo or may member ng family na Christian. Kaya nga di ba sabi kapag merong isang member ng family mo na Christian is masasave yung buong family. Okay. Not the literal na masasave, kundi merong light ng salvation sa loob ng family para lahat ng mga nakatira doon would have an opportunity to learn. To hear the gospel. Yeah, learn about Christ, to hear the gospel, at saka to be able na ma-transform. So, kumbaga, even si Paul, persuaded siya na totoo yung faith ni Timothy. So, pag sabing totoo yung faith ni Timothy, hindi siya hypocritical katulad ng mga Pharisee. Kundi katulad ng mga forefathers, yung mga Jew, na totoo yung kanilang obedience, totoo yung kanilang zeal sa pagsunod kay God. Okay, verse 6. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Hanggang saan? Hanggang dun lang. Ayun. Okay. 6. Fan into flame. So, yung pagsabi ditong stir up, fan into flame, either hingin natin yung revival kay God na bigyan ulit tayo ng desire doon sa bagay na pinagagawa niya, or pwede naman na bigyan tayo ni God ng sabihin natin na zeal na gawin yung bagay na yon. Kasi makikita natin na si Timothy somehow timid kasi siya, kime. Or sabihin natin na hindi siya ganun ka-bold. Introvert? No, hindi naman. Pero kumbaga hindi siya ganun ka-bold. Kasi siguro dahil mas bata siya compare sa ibang mga members ng church. Ganyan. Unlike si Paul na advanced in age compared dun sa edad ni Timothy. So, kumbaga, bukod dun sa timidity, alam naman natin na yung responsibility na hawakan niya is mabigat. Hindi naman simple na magpastor ng isang simbahan. Dahil pati yung flaws niyan, pati yung pagdi-disciple dyan, pagkukorek, pagre-review, pagtitrain, kasama yan doon sa pagiging pastor. So, hindi lang siya guest speaker. So, buhay kasi kapag pastol Oo. Diba, kaya pagpapastol ka ng mga hayop, hindi mo lang sila tinuturuan, pinaprotektahan mo din sila sa Tapos, tapos kinoconsider din siguro ni Paul na si Timothy kasi hindi siya confrontational. Yun. Possible kasi yun na hindi siya confrontational. So, medyo timid nga ang dating. So, kumbaga mainam na, nandyan si Paul para bumalanse at mag-guide sa kanya na ganito yung dapat mong gawin. So, si Paul daw is a man with deep love, but also a man who never shied away from confrontation. So, if kailangan si Paul, confrontational. Okay? So, as a shepherd, you should know how to lead and protect yung pinagpapastulan mo. Okay. Papansin mo feed also. Feed. Yeah, and feed. Okay. And love them. So, mapansin natin sa 1 Timothy and 2 Timothy, siguro hindi bababa na 25 times ine-encourage ni Paul si Timothy.
So, kumbaga, So, more on kay Timothy ito talaga na encouragement sa kanya. oo. Kasi para si Timothy maging bold, ibig sabihin maging matapang. Maraming mga tao, hindi na nila issue yung pagiging confrontational eh. Okay? Para maging bold sila. Kaso nga lang wala sa lugar, wala sa tamang desire, wala sa tamang motivation. Basta confrontational lang sila. Mali daw din yun. Oo, may mga ganun akong kilalang tao na proud pa sila. Na ganun sila. Oo, sa tingin nila asset yun. Na matapang ako. Hindi. Ano mo Yun yung gusto kong sabihin eh. Oo. At nasabi ko naman na magkaiba ang matapang at magkaiba ang kamangmangan. Oo. Tsaka, tawag dito, hindi lahat ng conflict pinapatulan. Hindi lahat ng gera is binibili. Anong tawag yan? Pick your battles ba? Choose your battles Choose wisely. Yun. Yan. Tama. Ba't mo hindi. Yun nga. Kasi may mga tao talaga na gaya nung na-share natin last Thursday sa Psalms. 140 ba yun? O 150 na? Basta parang 140. 140. Parang ganun. Di ba may mga tao talaga na they want saka they love war and conflict. Di ba? Talagang likas sa kanila. Parang doon umaano yung ego nila. Violent men, di ba? May mga ganun talagang tao. Doon umaano yung ego nila. Hindi yung ganon. Hindi yung confrontational na wala sa lugar. Kundi kaya siya kinonfront because it is necessary for that person to be rebuked or be corrected. Hindi yung parang, trip ko lang mang-correct. Hindi ganon. Hindi trip-trip lang, Hindi yung basta mainit lang yung ulo ko. Yes. Pasagasa ako kayo. Walang reason behind. Walang meditating. Walang motivation. Walang pag-iisip na matagal bago ko sabihin. Basta Silakbo lang ng damdamin. Basta flesh lang, ganun. Flesh na, irita lang. Irita lang. Pibs lang. Yung pibs. Meron din naman sa kabilang banda yung sa tingin nilang hindi nila pagpatol o pagpatol at pagsalita ay sa tingin nila ay tama. Na hindi naman laging ganon. Hindi laging ganon. Kasi may time na kailangan mong magsalita. Yes. Pero may mga tao kasi na talagang mockers, hindi mo na kailangan sagutin yung mga tao na yun. Diba? Hindi mo? Kasi isipin lang wise sila. May proverbs nga sabi is, minsan yung mangmang na pagkakamalang matalino kapag tahimik. Yun may mga time na kailangan mo tumahimik, pero may mga time na kailangan magsalita. Okay. Ngayon sabi dito, stir up. So, bakit stir up? May mga tao na hindi, parang paypayan mo. Alam mo yung nagpaparikit, yung kapag mag-grill ka or paparikitin. Yung lalagyan mo ng ng papel o para magbagay o anong tawag doon? uling. May tamang term, hindi naman tama. Ito yung kadalasang term natin sa Tagalog doon. Yun kasi yung term na ginagamit na nagpaparikit. Ibig sabihin, pagbabagain mo yung uling, gamit yung whatever na flammable na So, kumbaga, bakit kailangan ginagawa natin? May mga tao kasi na may calling sila, medyo na-derail sila sa calling la going back. Konting paypay lang. Konting paypay. May mga tao naman na magi-start pa lang. Yun, so fire starter. Meron yata akong napakinggan na preaching about yan. John Bevere yata yun eh. Hindi ko naman sinasabing undercover. Pakinggan nyo yung niya. Pero yun lang natandaan ko na nasa iyo naman na yung gift. Kailangan mo lang i-fan into flame. At totoo rin naman. So, kumbaga si Timothy dito, kung tingnan natin sa ganung logic, meron na rin namang boldness sa loob niya. Hindi pa lang lumalabas. Ganun. Hindi pa hasa, di ba? Minsan kailangan lang nating ma-recognize ano na ibinigay ni God sa atin. May actually babanggitin dito yun eh. Ngayon sabi din dito, yung which is in you through the laying on of my hands. So, hindi naman lahat ng gift ni God is na kukuha through laying of the hands. Okay? Pero kumbaga... Pero alam mo, uso kasi yan ngayon. Di ba before sa mga previous na charismatic churches, talagang nililehan, tumutumba, gano'n. We should also not neglect that na
minsan, ganun talaga mag-impart si God ng authority, ng power, through the laying of the hands. Pero hindi lang sa ganung paraan. Kaya nga minsan careful din tayo na wag basta-basta nagpapa-lay of hands kasi baka ibang spirit yung ma-impart sa atin eh. Di ba kunyari may birthday sa atin? Di ba? Po natin. Tuon natin ang ating kamay sa kanya. Pag-pray natin siya. Di ba may ganun? So, ayun lang. We have no right to assume that hands were laid on Timothy once. It could be more than once. Okay? As much as he needs. Sabi dito, there are two Hindi siya occasions. parang superpower na pag nilay hands ka, wow! Hindi siya parang Special hindi siya parang energy ball na kapag nagtaas ka na kamay, automatic mapupunta sa kay Goku yung puwersa mo. Hindi siya ganon. Kumbaga, it is a symbolical way na ina-approve mo tong tao na to. Publicly din. Even yung kapag nagtatalaga ng elders, di ba nilelayhan sila in the presence ng mga tao? So, sa tingin ko dyan, parang yung presidente, tumatakbo ang kapitan. Nagtitake ng oath. Hindi. Ano yan? Yung tinaas yung kamay mo. Oo. Parang gano'n. Ako naman, ang tingin ko yung nagtitake ng oath. Yun. Yung nanunumpa. Mas okay yun sa'yo. Sa akin kasi parang tinaas yung kamay. Kakampito. Okay. Tinaas yung kamay. Ibig sabihin, pwede niyang gamitin yung picture para sa kampanya niya. Parang ganito na, kasi kapag tatalaga kayo na elders, inaano mo siya sa harap ng mga tao eh. Why? Kasi kunwari, itong elders na to, hindi man kilala or hindi feel ng mga tao, pero alam mo naman na capable. So, parang kumbaga, i-establish na yung authority na, tsaka kasama namin to. pinapakilala mo na this person is approved by God and is also approved by the church. So, sana kung ano yung respect na ibinigay nyo and honor na binigay nyo sa ibang mga elders, sana ganun din. Para malinaw, walang talungan. Malinaw. Yeah, exactly. Kasi alam mo dati, wala namang picture-picture eh. May picture pa nung panahon nila. Tandaan mo nung nagsisimula pa lang tayo sa church natin, tingnan natin sino ba yung mga elders. Nung una, binibiro lang, isa lang daw yung elder. Hindi ka ako ganun. Hindi ako pumayag dun eh. Kasi sabi ko, pag isa lang, walang may accountable sa akin. It should be a multiplicity hanggang sa, hindi, yan kayo, elder, ganyan. Hindi, gusto ko ng malinaw. Ayoko nung, yung parang nagsabog ka lang ng candy tas kung sino lang nakapulot. Hindi ganon. Gusto ko ng malinaw. Sino yung mga elders? Para may babalikan, may accountability. Yeah. Tsaka yun nga, aware yung mga tao na ito yung mga elders, hindi para maging sunod-sunuran yung mga tao sa kanila, kundi para aware sila na may mga iba pang tao, hindi lang yung pastor, na willing sumagot sa mga questions sila or sa mga pangailangan nila. To serve the people. Alam nila kung sino yung i-consult nila. Okay? Hindi lang siya concentrated sa isang tao. Kasi, di ba, before, ganun eh. Parang, isa lang ang anak ng Diyos. Delikado yun. Oo, di ba? Okay. Parang isa lang ang kinakausap ni God sa... Tapos mababurden ka kapag... yan nga. Di ba? Parang, minsan, yung tao siya din gumagawa lang, ikapapagod niya eh. Parang kumukuha ka na lang din ng bato na pinupukpok sa ulo mo in the guise of in Jesus' name. Parang, ang point lang nun eh. Sinasabi naman sa Bible, magkaroon ng multiplicity ng leadership. Hindi, actually, yung minsan kasi yung, meron naman pero hanggang papel lang. Hanggang pangalan lang. Pero ikaw pa din masusunod. Ayun, yung previous natin na pinanggalingan na church. Pwedeng sabihin nila na, hindi, may mga ganito, ganyan. Hindi, ganito, ganyan. No. But that's not how it landed. Kaya nga natin na notice yung ganun eh. Na you can say na maraming elders and leaders. Pero functional ba? Pero hindi na. Say ba? Majority, dahil galing ako doon, halos wala naman. You can say, pero ma-ostracize ka kapag yung sinabi mo is different doon sa gusto. So, ang mangyari dyan, in the long run, total naman pala, wala naman din pala bilay sasabihin ko. Meron na palang decided. What is the use na meron pa ibang mga elders kung hindi naman pala kukunin yung consensus. Okay? Tama. Kaya nga mainam din na yung mga elders ay sabihin natin, mga Christian talaga, gaaral lang word ni God. Malalim din. Banal yung pamumuhay. Hindi yung elder ka kasi ikaw nagtatrabaho sa ganito. Or elder ka kasi matanda ka na. Older doesn't necessarily mean
elder. Okay? Maganda sana yung tumatanda lumalalim. Maganda yun Yes. eh. No? Growing in grace and Ganda wisdom. nun, di ba? Kung ganun. Pero may mga tumatanda kasing paurong. Di ba? Yun yung term Sadly. Yun yung term natin eh. Sadly. Sana, yun nga, wag mangyari sa atin. Mas tumatanda, mas nagiging egotistic, narcissistic. Huwag sanang Di ba? ganun. Minsan sa trabaho, sino yung mas matanda, minsan sila pa yung tamad, Sila pa minsan yung sensitive. Kasimuno ng mga Sensitive. kalokohan. Oo. Yung kailangang niyuyukuan. Oo. Pero wala namang ambag din minsan. Yun yung Diba? masakit. Pero may mga matanda naman akong nakita na talagang guru. Worker talaga. Guru to. Yung worker. habang, yung kapag tinanong mo siya, parang tatalino ang dating. Yung talagang alam mo na Sinubok ng panahon. Pinanday. na kaya niya talagang gawin. Oo. And capable pa rin siyang gawin kung ano yung ginagawa no nasa mga grassroots na mga employee. Yung Ganun sana. malupit. Hindi yung mag-utos lang. Okay, verse 7. Verse 7. Teka lang, nasa na ba tayo? Ay, ayun. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. It's very important Sa English, maganda to eh. for God has not given us a spirit of fear or timidity, okay, but of power Timid. and of love and of sound mind. Sound mind. Oh, yeah. So, unang-una, para makapag-function tayo ng Hindi naman tamad ito. timid, ibig sabihin kimi. Okay, kumbaga hindi siya bold. Porque timid, tamad na. Hindi kaya walang A. So, kumbaga, para magawa natin yung function natin at ma-discern natin ano yung move ng spirit sa buhay natin. It's very important na aware tayo alin yung hindi galing kay God. Ayun, no? Okay? No? May malinaw na naman. Ma-recognize natin na may mga certain spirit na hindi galing kay God. Pakatangian ba ito? Ang sabihin ba natin ang timidity, ito ba ay pwede nating itago sa ugali ko to eh? Yung iba. Kaya nga mas mainam na yung pag-preach ng word ni God hindi according sa personality natin na pinoproject sa ibang tao. Kailangan ang bias natin is more on doon sa attribute ni God. Ang nililinaw ko lang, sir, kasi may mga tao talagang kime. Kung Christian ba sila, dapat di na sila kime. Dapat i-work out nila yun. Fan to flame. Parang gano'n. Dati workout nila yun na sinasabihan na nga sila na gano'n. Hindi, introvert kasi ako eh. Pwede mo sabihin na introvert ka, pero kailangan mo i-overcome yun. Kasi, kunwari, kimi ka, tapos kailangan mo na mag-minister sa mga tao. Paano ka makapag-minister sa mga tao? Hiya ako eh. Mas matanda kasi siya eh. Baka hindi na pakinggan. Hindi ganun. Not spirit of timidity. Saka spirito pala yan. Kumbaga gift yan. Pwedeng influence. Kaya, be discerning. Pag sinabing discerning, maging mapagsiyasat. Okay? Alamin mo talaga kung galing ba kay God to o hindi. Hindi kutob. Iba yung kutob. Basically, yung fear or timidity, hindi daw galing kay God. So, malinaw Malinaw. So, yung mga spirit of discouragement na wag mong gawin, yung mga tamang bagay na dapat mong gawin, hindi galing kay God yun. Malinaw. Katimiran. Katimiran. Okay. Pero ano tayo galing kay God? Power, love, and sound mind. For example, yung power ng gospel. Di ba? Yung power ng salvation. It is the It is the power of God unto salvation. Pero syempre, hindi pwedeng power lang of God to salvation. Kailangan it is motivated by love, compassion, and concern sa ibang tao. Kasi kapag... Hindi boldness lang. hindi kasi pwedeng na bold ka, matapang ka, pero wala kang pakialam or malasakit sa tao. Hindi siya driven by love. Oo. Kapag hindi kasi... Pwede kasing bold ka, pero yung nangaasta ka, nanlilibak ka, nag-ayabang ka, nananakit ka. Wala kang concern talaga. Parang gusto mo lang ipakita magaling ka or sabihin natin matapang ka. It's not like that. Yung boldness, ginamit niya sa kanyang sariling ego, sa kanyang sariling benefit. Yung boldness here should be yung sa pag-advance ng kingdom ni God, hindi para itaas yung sarili. Para ituwid ang mga tama. Meron nga ako napakinggan kanina,
maganda. Simple lang, alam na nating lahat. Ang matalino, kapag tinuwid mo, ang sasabihin niya, ay, thank you, salamat. Pero ang mangmang, pag tinuwid mo, magagalit sa'yo. Di ba? Parang, ba't ikaw? Di ba? Ganun. Kaya nga may tinuro akong ganyan na hindi nawawala yung kasalanan mo just because yung nag-point out ng kasalanan mo mali din. Okay? Yung sinabi ko sinasabi ko sa estudyante ko, yung sinumbong ng sip-sip o isang estudyante na nangongopya. Sip-sip naman kasi sir yan Kaya kinaracter assassinate niya. Yung nagsumbong sa kanya. Hindi sabihin natin sip-sip talaga. Sabihin natin, sip-sip talaga. Ngayon, tanong ko, sige, sip-sip siya talaga, kunwari. Yung pangongopya mo ba nawala dahil sip-sip siya? Hindi, sir. Yun yung i-address natin. Ang lagi ko ginagamit na example dyan guilt is personal. Yung sinabi ni Duterte, di ba? Guilt is personal. Yeah. Kaya yung sinasabi, yung example nga dyan, si Alvin Aragon. Lumilipas na ngayon chismis. Kahit na magaspang yung pagkakasabi niya, kahit na judgmental siya, kahit na sabihin natin kahit na sabihin natin marami siyang past na kasalanan, okay? Yung sinabi niya na biblical is nananatili na salita na nang uusig sa mga tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kahit pa sabihin natin, kahit sabihin natin sa kanya galing, yung salita ng Diyos, solid yan. Hindi mo mapapasubalian yan na just because hindi karapat-dapat yung nag-share, kahit wala naman talagang karapat-dapat, or hindi graceful yung pagkakashare niyan, hindi ibig sabihin nun na wala na or na-minimize na yung kasalanan na ina-address ng salita ng Diyos. So yun yung pinopoint out ko na kailangan aware tayo. Matuto tayo mag-decipher. Yes. At saka yung tao, matuto rin maging aware na kahit na magaspang yung pagkakasabi, yun ang kailangan matutunan ng tao Oo, yung kahit hindi mo gusto yung way. Hindi, actually may nagsabi sa akin yan before. Alam mo, kung ganito mo lang sinabi, makikinig naman ako May mga ganun di ba? Yan yung kailangan nating alisin. Ibang issue yung tamang way ng pagsasabi. Hiwalay yun. Yun yung sinasabi ko kapag nagko-correct Pero yung isisisi mo just because kaya ako hindi nagbago kasi ganyan yung way ng pagsasabi mo, mali ka doon. Liability mo. Liability mo yun. Ikaw ang talo ron. Meaning to say na nung sinabi ni Jesus na you brood of vipers, yung sa mga Pharisee, kunwari Pharisee ako, Jesus, kung hindi mo ako sinabi ang viper, baka nagbago pa ako. Kung mali ka, hindi ka dapat namimili kung paano ka i-correct. Okay? Hindi ka dapat namimili. Wala kang karapatang mag-demand. Pag ikaw ang may kasalanan at ikaw may mali, hindi ka dapat namimili kung paano ka i-correct. Mali ka nga Kumbaga, anong kayabangan yun? Wala ka dapat karapatan na piliin kung paano ka i-correct. Hindi ikaw yung dapat nagko-call out nun. Siguro ang pwede mag-call out dito sa mga tao na to is yung mga tao din na sabihin natin na nagagawa nila yung tama. Or sabihin natin na sila din, mali din, kinasabi nila na sige, mas maging loving pa tayo. Ganon. Pero hindi mo ina-affirm or dinidiscount or minimize yung mali. So, going back here, ang point lang nito, hindi naman because medyo masakit yung pagkakasabi, hindi ka na mahal. Sa Bible, yung pinapalo o nasaktan yung bata, sabi mo ba, hindi mahal. Ganun lang din yun Panoorin nyo yung anak, Vilma Santos. At Claudine Barreto. Diba? Starring Baron Geisler. Tsaka si Kalimutan ko yung bata si Sharina Dalrymple. Hindi siya. Dalrymple? Hindi siya Hindi si Magdayaw yung iniisip mo Hindi si Dalrymple. Hindi ba siya? Basta, ayaw mo na. Baka iba nga. Si Egay ata yun. Kalimutan ko siya. Going back, ang point lang nun is power, love. Also isa pa. Sound mind and self-control. Ayun na. Dito dito na pumapasok yung kung i-correct mo isang tao, hindi dahil sa flesh lang or irita ka or peeves lang,
kumbaga may tamang control, motivation, at inspiration, at saka duration. Hindi siya rage. Oo, hindi siya yung rage na hindi ako titigil hanggat Hindi kita titiris. Alam mo kung sino mukha mo, ganyan. Oh. may palabas sa tawa ko na. Natawa ko yung sabi ni Brian. Galit ako saka di pa naman na-share Sensya na Share nyo Brian. muna. Ito may napanood ako clip yung dalawang Mrs. Reyes. Si Angelica Panganiban tsaka si Juday. Ngayon, pareho kasi asawa nila bading. Yung parang laging magjowa. Ngayon parang nag-uusap sila. Kang ganon. Ano yun? Sila lang masaya tapos tayo hindi. Walang Valentine's, walang Pasko, walang bagong taon tapos wala akong pakialam kung humingi sila ng tawad ngayon hanggang magpakailanman. Kaya hindi sila dapat tumigil hanggat di natin sinasabi na stop na, satisfied na tayo. Hindi ganon. Yung may sound mind. Hindi diktikin mo. Yung parang inilabas mo ito na galit mo. Kanina, meron kasing variety show. Saan? Parang nakita ko Hindi, ano yun, sa subject ko lang, nasa stage kami. Ngayon, meron kasing game show. Nasa stage kayo subject mo? Nasa stage kami. Kumbaga, nagsulat ako ng letter na gagamitin namin yung stage. Ngayon, meron kasing part doon, game show, may harina, ganyan-ganyan. Mag-time na kasi. So, ang ginawa nila, pinaglaruan yung harina. Ngayon, sabi ko sa estudyante, ingat lang sa pagbato. Kasi sabi ko, may klase pa akong 2. Ngayon, nakikipagkaaladyaan, umilag. Tinamaan ako, pero hindi ba sa mukha, sa damit lang. Ngayon, maasar na sana ako. Huminto ako Pag kasi yung galit ko is ayokong i-verbalize, may ganun kasi ko yung minsan mas okay pa yung ilalabas ko yung galit ko Kasi makikimkim. Pag kasi nagalit ako ng ganito, kukunin ko yung gamit ko, tapos sabihin ko, sige, bahala na kayo. Pag gumanon ako ng galit, ay bahala kayo talaga. Kumbaga, lalayasan kayo sa GC, bahala kayo kung didiscuss ko yan o hindi. Iniiwasan ko yung ganun. Kasi kapag gumanon na ako, para bang bahala talaga kayo, kumbaga decided. Ngayon, withdraw na. Kinuha ko na yung folder, ganyan-ganyan. Ngayon, akala nila, alis na ako. Huminga lang ako. Sinasabi ko na nga sa inyo, di ba, huwag kayo nagkakaladyaan. Ngayon, lumalapit yung estudyante ko. Pinupunasan ako. Pinapagpag ako na gano'n. Kung gano'n. Sorry. Gano'n siya ng gano'n. Kasi sinabi ko na kala wag niyang gawin. So parang natuwa naman ako doon kanina. Kasi kung ako yun. Pinagpag niya. Hindi. Kasi kung ako yun, lalayasan ko na sila. Kung ako lang yun. So baga naniniwala ko, kumilos si God noong time na yun na sige, mo lang. Hindi na like si John. Inisip ko na lang, bata ito, ganyan. Inisip ko na lang, elementary ito, ganun na lang. Ngayon, chinat ko sila sa GC nung hapon na ikang ganun. Ito yung mga picture niya, blah, 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 ganyan. Pasensya na ako kayo, konti lang picture ko sa inyo nung nagpe-present kayo. Kasi, ang tawag dito, nagkakahagisan na kasi ng harina. Sabi ko, nagtatawanan sila, POV, di ba yung point of view? Yung nahagisan ka kako ng harina tapos sabay ginawa ka santo ng mga estudyante kasi dahan-dahan pinupunasan yung... Ang dami kasi. Puti na lang. Puti yung t-shirt ko kanina. Polo shirt. So, ang point lang nun is may mga time na hindi mo kailangan patulan yung nararamdaman mo. Minsan kailangan mo lang huminga. So, ibig sabihin, yung power dito, yung love na to, meron siyang self-control. At ang tao na may self-control, hindi ito yung taong mahina. Sila nga yung capable of destroying. May capability sila to destroy. Kaya nila na manira, kaya nila na sagarin, kaya nila abusuin kung ano man yung power na meron sila. Pero hindi nila yun ginagawa. Pero once na harness nila yung power, tapos kontrolado nila. Yun. Di ba ang picture nga na self-control is parang maskuladong lalaki na may hawak na itlog, tapos hindi nababasag. Di ba? Okay, anak niya.
o kaya ay anak niya, tapos hindi siya nakakrush. So, ganun daw dapat ang isang tao na merong Parang nung power, love, and sound ancient mind. kung fu. No. Yung magbabalance sa itlog. Ito ganyan. Tapos, hindi, parang may brain silang bloke. Tapos hindi mababasag dapat yung itlog. Grabe yung self-control. Be like water, my friend. Ano, hatiin ba natin? Tapos na ba? Hindi, hanggang 18 eh. Sige, hatiin natin. Para Sige, hanggang ano lang tayo. siguro 8. 8 lang. Ito last sige. na to. Tama ba? Ah. Kaya't huwag mahihiyang magtanong. Hindi, joke lang. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. So, may chance na nahihiya siya. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo hindi naman kasi issue to kung kilala mo si God at kilala mo si Jesus. Hindi issue to Kapag tanggap mo na yung way ni God para ma-save tayo is si Jesus nag-suffer sa cross. Hindi issue na ang tawag dito, tanggapin mo na si Paul nakulong Kasi kung kaya mong tanggapin na si Jesus naghirap, napako sa cross, namatay, nilibing, hindi mahirap tanggapin na yung discipler mo is nakulong. Parang mas kaya mong tanggapin yun dahil yung mas malala nga natanggap mo kay Jesus In fact, ang sabi pa dito is kaya mo mag-share sa suffering ni Christ, kaya mo mag-share sa suffering ng ibang mga Christian because nape-persecute sila doon sa kanilang faith kay God dahil ginagawa nila yung tama. Actually, minsan yun pa kay marka na ikaw is Kristiyano Hindi ko sinasabi na hanapin mo yung persecution. Ang sinasabi ko is dumadaan ka ng mga trials and persecution because Kristiyano ka. Ibig sabihin nun, dati, ang ginagawa mo lang is ino-overcome mo lang yung sin mo. This time, ang ginagawa mo na is partaker ka na noong pag-advance ng kingdom ni God. Kaya pati ikaw, nagsasuffer ka na rin. Nagsasuffer ka kasi ginagawa mo yung tama. Blessed are you. May ambag ka na. Yes. Kasama ka na nagtutulak. Yes. Kasama ka na bumubuhat ng Yes, at krus. kasama ka na rin doon sa mga blessed na mga nape-persecute. Hindi ka lang observer. Tsaka kung talagang si Jesus yung fina-follow mo, hindi ka exempted sa suffering. Kasi kung si Jesus is nag-suffer, somehow, meron talaga tayong suffering na mararanasan sa mundo na to. Hindi ka naman sa naghahanap ng suffering. Hindi ka naghahanap ng suffering. Kumbaga, ginagawa mo yung tama. Ngayon, kung mag-suffer ka dun, wow. Yes. Sige. So, kumbaga, tawag dito, yung power ni God, kung tutuusin dito, is ano siya napaka subtle. Biruin mo, nawala na yung reign ng Roman Empire. Somehow, yung ganyang ka-brutal. Pero papansin mo yung gospel ni Christ, nagpatuloy pa rin hanggang ngayon. So, ano ibig sabihin nun? Yun yung talagang power. Akala kasi natin yung power is yung nagdo-dominate nung time na yun. Hindi natin alam na ang totoong power pala is yung nagpapatuloy, nagpe-permit. Magpakailanman. Ngayon, sasabi nila yung slavery daw is, ina-affirm daw ng Bible, ganyan-ganyan. Though hindi directly na sinasabi na kinondemn. Hindi directly kinondemn na mali yan. Okay? Ang ginawa ng Bible, yung social status. Yes, winika niya at sinira niya yung structure from the inside. Hindi kasi tayo political ang Christian Yes. Kaya ang sinabihan is yung mga masters and slave na Christian. Yes. Kasi kung hindi naman Christian, alang yung sense sa kanila yon yung ganun. Pero kunwari, master and slave na Christian, mabiblur na dun Hindi mo na siya itatrato na mababa. And ikaw naman, yung boss mo, hindi mo siya tinitignan lang na kaaway master mo, lang or kaaway lang na kailangan mag-comply. Hindi. Kumbaga, para ka nagsiserve kay God, mahal mo siya. So, kumbaga, nasisira na yung imahe na kailangan mo lang mag-comply at kailangan mo lang siya itrato bilang commodity or gamit. yung pinaka-meaning ng slavery, kung Christian ka, nawasak. Oo.
So, kumbaga, ganun ang style ng Diyos na mag-permeate. Ako, ewan ko kung tama ito, pero sa aking pakitungo kasi, iba talaga ako sa hindi Christian. So kapag hindi Christian, hindi ko pinipilit, hindi ko inaano, Hindi rin ako nag-expect masyado sa yun hindi yung tamang Kristiyano. term. Hindi ako masyado nag-expect. Kaya medyo meron akong konting dismay kapag ikaw sinabi mong Christian ka tapos ganon. Pero kunyari, baptized ka, tas member ka ng simbahan natin. Yun, may kaya akong sabihan ka. Pero kunyari, hindi naman. Ayun, so basically, isa pamuhay natin kung ano yung pinananampalatayanan natin. And if there are sufferings along the way, huwag sana tayo ma-discourage, kundi i-fan natin lagi into flame yung faith na ibinigay sa atin ng Diyos para magpatuloy tayo. Timidity, yan yung naging topic. Ito. Kung ito ba'y ugali ko na So basically, kailangan ko lang tanggapin. Hindi. Basically, sinabi dito, hindi daw galing sa Diyos yung spirit na yan. Kung ako'y kimi, galing pala to kanino. Ano kaya magandang title? Basically, galing sa kaaway kasi yun yung gusto ng kaaway, ma-discourage tayo. Hindi. Timidity. Sa Tagalog, kimi. Meron pa. Ayun lang. Ayun Okay lang, lang. guys. Kasi mahaba pa. Thank you. At see you next week. Okay. Maganda yung topic kasi very straight.